Utang. Yan yung salitang parang ang bigat-bigat pakinggan, ano? Para sa marami sa atin, pasanin yan na araw-araw nating dinadala. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para unti-unting makaahon? Sa pag-uusap natin ngayon, titingnan natin ang mga hakbang para makalaya sa pagkakalubog sa utang. Tara, simulan na natin? Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang nalulunod ka na sa mga bayarin? Yung sahod mo parang dumadaan lang sa palad mo, diretso sa mga pinagkakautangan mo. Kung tumango ka, gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. At bago tayo magpatuloy, ito yung pinakaimportante. Kung nakakaramdam ka ng hiya o pagkabigo dahil sa utang, please, huwag mong isipin na personal na pagkukulang mo yan. Kasi ang totoo, isa itong shared struggle. Isang problemang napakaraming Pilipino ang humaharap ngayon. Alam mo, hindi lang ito basta pakiramdam. Ito yung sinasabi mismo ng datos. Napakarami sa atin ang walang sapat na ipon para sa mga biglaang gastusin. So kapag may emergency, saan tayo tumatakbo? Yun na, sa loans, sa credit cards, at ang masakit pa, madalas, ang utang ay hindi na para sa luho. Para na ito sa mga pangunahing pangangailangan natin, pagkain, kuryente, tubig. So malinaw, hindi lang ito personal na problema, di ba? Isa itong malawak na isyong pang-ekonomiya. Ngayon, linawin natin, ano ba talaga yung ibig sabihin ng lubog sa utang? Well, ito yung sitwasyon na mas malaki na yung binabayaran mo sa utang kaysa sa pumapasok na kita. Ito yung punto na kailangan mo nang umutang ulit para lang mabayaran yung lumamong utang. Ang resulta? Grabe, walang tigil na stress at yung pakiramdam na parang nawalan ka na ng kontrol sa sarili mong pera. So ito na yung malaking tanong, bakit nga ba nangyayari to? Bakit ba parang ang dami sa atin na umaabot sa ganitong sitwasyon? Alamin natin yung mga ugat nito. Usually, kombinasyon to ng ilang mga bagay. Una, yung pinaka-basic, yung kita. Minsan, hindi talaga sapat kumpara sa bilis ng taas ng bilihin. Pangalawa, yung kawalan ng emergency fund. Kaya isang beses ka lang magkasakit o masiraan ng gamit, boom, utang agad. Pangatlo, yung mga nakakalunod na interest. Lalo na mula sa mga loan apps na ang bilis magpautang. Pang-apat, at aminin natin, medyo may kakulangan sa financial literacy. Hindi kasi ito masyadong naituturo sa atin. At panglima, yung pressure. Lalo na sa social media na bumili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan o sa totoo lang, hindi natin kaya. At dito, nagiging delikado. Kasi nagiging isa itong cycle. Isang paulit-ulit na bangungot na hindi lang wallet mo yung apektado. Apektado na rin pati yung mental health mo, yung mga pangarap mo, at ultimately, yung buong kinabukasan mo. Kaya sa gitna ng lahat ng yan, sa bigat ng problemang to, maintindihan kung itatanong mo sa sarili mo, may pag-asa pa bang makaahon dito? At ang sagot ko sa'yo, isang malaki at napakaklarong oo. Talagang may pag-asa. Pero, syempre, kailangan nating maging tapat. Ang pag-ahon ay hindi parang magic na mangyayari overnight. Isa itong proseso, kailangan ng disiplina para sabihing hindi sa mga tukso, kailangan ng tamang kaalaman, kailangan ng isang planong makatotohanan, at higit sa lahat, kailangan ng consistent na aksyon, araw-araw. Okay, so ready ka na? Umpisahan na nating himayin to. Ano-ano ba yung mga praktikal at pinakaunang hakbang na pwede nating gawin para simulan yung pag-ahon natin? Okay, may dalawang sikat at epektibong strategiya dito. Parang choose your fighter lang. Una, yung debt snowball. Dito, uunahin mong bayaran yung pinakamaliit na utang, kahit hindi yun yung may pinakamalaking interes. Bakit? Kasi bawat utang na natatapos mo, para kang nanalo, nakaka-boost ng moral at motivation. Sa kabila naman, andyan ang debt avalanche. Dito, uunahin mo yung utang na may pinakamataas na interest rate. Kung titingnan sa math, mas makakatipid ka ng pera sa katagalan dito. So pili ka, motivation ba o math? Ang importante, pumili ka ng isa at mag-stick ka dun. So, eto na, 5 unang hakbang na pwede mong simulan ngayon din. Una, harapin mo ang katotohanan. Ilista mo lahat ng utang mo. Kahit masakit, kailangan mong makita yung buong picture. Pangalawa, gumawa ka ng budget. Tingnan mo saan ba talaga napupunta yung pera mo. Iwalay mo yung needs sa wants. Pangatlo, at eto siguro yung pinakamahirap, itigil mo na ang pag-utang. Itago mo muna yung credit card. Pang-apat, maghanap ka ng extra income. Kahit anong racket, online selling, freelancing, gamitin mo yung skills mo. Kahit maliit lang yan, malaking tulong. At panglima, pumili ka na ng strategiya. Snowball ba o avalanche?
Pero alam mo, sa lahat ng strategy sa tips na yan, may isang bagay na mas importante. Ang tunay na laban kasi, dito nangyayari, sa isip natin. Kailangan nating palitan yung ating mindset mula sa pag-iisip na okay lang yan, normal lang ang may utang, gawin natin itong responsibilidad ko ang pera ko. Palitan natin yung impulsive spending ng delayed gratification, yung tis-tis muna. At higit sa lahat, palitan natin yung pag-iwas sa problema ng tapang na harapin ito para sa ating long-term future. Hindi kailangang maging perpekto yung unang hakbang mo. Ang pinakaimportante sa lahat ay magsimula ka. Ngayon din! At dito tayo magtatapos. Tandaan mo to, ang tunay na tanong ay hindi kung gaano kabilis kang makakaahon. Ang totoong tanong ay, handa ka na bang magsimula? Dahil ang bawat maliit na desisyon at hakbang na gagawin mo ngayon, yan ang magiging pundasyon ng kalayaan mo bukas.